atong pag-imbitahon ang presensya sa atong Diyos na siya magauban, siya magadumala sa atong panibahong karon. Hallelujah. O Ria Babahaya Sikaraya Shandi Handaraya Sikaraya Shandi Ria Babahaya Sikaraya. O Ria Babahaya Sikaraya Shandi Handaraya Sikaraya Shandi Ria Babahaya Sikaraya. Amahan nga laniton ani kami nga nagpasalamat sa imuhang pagkamaayo Ginoo God. Lord, ani kami nga magatugyan diha kanimo nga ikaw Ginoo ang Dios. Ikaw Ginoo Lord ang hari nga diya sa mga puno kanamo Ginoo. Lord, ako minatugyan bisan pa ang among panimbangon karon nga ikaw Ginoo ang Dios nga magadumala. Pabuti kami sa imong mapiling dugo bisan pa Ginoo nagaambon kami nga kami nakasala diha kanimo. Pasaylo kami sa kananamong mga kalampasan Ginoo God. Salamat sa imong grasya nga diipilitanan akong minatugyan o pinapasalamatan diha sa pangalan sa Ama, Anak o Espiritu Santo. Amen. Lord, you are good.
surrounded with your favor, Lord God, and your love, Lord. Among inapoy, Lord God. Hallelujah. Ikaw lang ang among puso, Ginoo. Hallelujah. We bless you, Lord God. It's all
Matag usa ka namo sabihin kami ginaugad, hallelujah, magpuno ginaugad. Salamat ginaugad sa imong grasya nga gibinintanan Ginoo Lord, ako binatugyan o ginapasalamatan ang tibuok namong panimbaron nga ikaw ang Diyos ng mga dumala. Binintanan ako na tugyan diya sa pangalan sa Ama, Anak o Espiritu Santo. Amen and amen. Amen. Once again, maayong gabi sa atong tanan o maayong gabi po sa mga nag-tune in online. So sa ato ang mga regular announcement, no, sa naanak ka sa ato ang third week for the month of July, no, for the regular announcements po na to every Wednesday sa our review service. Mag-start ikaw 6:30 in the evening. We encourage everyone to please come na dili sa atong balay alampuanan, no, kaya natin face-to-face po nga review fellowship or Bible study. And every Friday is our prayer meeting. So sa kanang na ako nga gusto ipaangkol, include sa prayers, i-message lang po si Pastor Cynthia or sa ato ang Jesus kung sa inyo mga prayer request para mag-appeal o ako every Friday. And we encourage also everyone na mag-join no din sa ato ang balay alampuanan, no, nga let us pray with study the God na behalf sa ato nation, no, in behalf sa ato nasod, no, sa mga matagpo sa mga prayer items. And every Sunday, no, ang ato ang service is mag-start of 9 a.m. So we encourage everyone i-practice na to no, on time tamo abot every Sunday kay 9 a.m. mag-start ang ato ang pagservisyo. So today, since it is our midweek service, ato ang pag-iandam ang ato mga kagalingon, let's prepare our hearts, no, let's prepare our ears, and mag-focus ka sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, pinaagi sa ato ang faithful and obedient no servant diha sa Ginoo, Sister Lynn Caliso. Praise the Lord, mayong gabi sa kaagalan, dalay ko ng atong wait ng Ginoo. Ang tali pa masuulan sa akin gagawin. Okay, so, dalay ko ng atong wait ng Ginoo. Let us open our Bible in the book of Acts chapter 27, verse 21 to 26. Kung makita na, magandang ta. Anong sa pagtakot no, diya sa pulong sa atong ng Ginoo. Buhat, Kapitulo 27, versikulo 21 hanggang 26. Basahon na ko, no, pagasundan ko ninyo sa inyong mga mata. So, Acts chapter 27, verse 21 to 26. Imunya diri. Tapos sa pipila ka adlaw nga ang mga tawo walay kaon, mitindog si Pablo og miingon, mga higala, kung namati palang unta kamo kanako ug wala mulawig ikan sa Kreta, dili unta kita mahiagong niinit na ng kadaot o kapildihan. Apan, verse 22, apan, karon naghangyo ako kaninyo, nga dili kamo mahadlok kay walay usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. 23, kahit kagabi ang Dios nga maoy na nag-iya kanako, ug maoy ako gisimba nagpadalang anghel nga miingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok. Kinahanglan mo atubang ka sa emperador o ang Diyos sa iyang kaayo, muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. 25, busa salig kamo kay ako nagsalig sa Diyos, nga matuman gayon ang iyang bisulti kanako. Apan, idarsa kita ngadto sa laing ulo. Mag-aampo kita. Amahan na mo kalangton, salamat Ginoo Lord God sa imong kamaayo Lord sa among mga kinabuhi, and Father Lord kagabi una ko ginaampo ikaw o Diyos ang padayon Lord God na magapanguna sa among panibahon. Ikaw o Diyos ang mahimaya Ginoo Lord God diman sa mga pulong Ginoo Lord God na among pagtutunan Lord. Ikaw Ginoo Lord God na maghahatag Lord o mga revelation Ginoo Lord God o mga pagsabot Ginoo sa among Ginoo Lord God. Lord, ako ginaampo Lord God na ikaw lang Ginoo Lord na among ang ayan nga kasaligan Lord sa among mga kinabuhi. Wala may mabuhat Lord God
kung layupin niya kanimo, Lord God. Lord, itabo o karon, Lord God, diya sa imong likuran, Lord God, as I share your word, Father, ikaw ginoo magatudlo sa matag usa ka namo, Lord God. Lord, nalayot ka ginoo sa walay katapusan, ug akong natudyan at tunan diya sa imong kamot, Lord. In Jesus' mighty name, amen and amen. Sige, magalingkod ka. No, huwag na pasalamatan ang ato ang dear Pastor Cynthia for giving me the opportunity no nga sangyaw no sa mag-share sa pulong sa atong week na Ginoo karon na gabi una. No, so dili no sa libro sa Acts no chapter 27 no dili kaning sa story sa life ni Paul, no? Kung asa nga nidala na siya no sa adto dito takay Cesar, no? Pero sa ilahang pagbiyahe, no, nagkatubang sila o unos, no? O mga sa bagyo, no? So sa Bible natay duha no pinaka-common no nga story sa New Testament no nga may tungod sa mga storm, no? Kining kay Jesus, no? Itong pagtabog nila sa Sea of Galilee, no? Pagtabog nila dito, no? Na ice storm, no? Nagulog si Jesus, and then ipukaw siya sa mga disciples, no? Kaya atubang sila og storm, no? So, through faith and trust, no? Ni Jesus, no? Sa atong buhi na Ginoo sa amahan niya na sa langit, no? Na iyahang napahilong no ang storm, no. So kung makita na mabasa nato na sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27, no. So karon no sa ato ang isgutan nato ikadalawa no na story sa mga unos no kay sa story ni Paul, no. So this is a year of conquest, no. So I believe no everyone is nag-aagi og mga bagyo sa ilahang kinabuhi. Pero ako pangutana, makasmile pa ba kamo sa tunga sa mga pagsulay? Makahatag pa ba mo og manindot na pahiyong? Makahatag pa ba ta og pagpasalamat sa tunga sa mga pagsulay? Or makapahuway, makatulog ka ba sa tunga sa mga pagsulay suon? No? So, ang usahay ang mga pagsulay, no, gina-represent siya sa aning mga storm sa atong kinabuhi, gina-represent siya o ganing mga pagsulay nato, no, ato ang mga struggle, no, ato ang mga battles, no, dira sa at kanya-kanya nato ang kinabuhi, no. Usahay wala pud kay balo imong katapad na nagaagi di ka mga pagsulay, no? Dili nato balaan nagasmile na ato ang tapad pero naa di siya mga pagsulay, no? So nakaagi pud ba mo no nga ang pagsulay nga inyong giagian dili ninyo desisyon? Nakaagi mo tungod sa ato inyong isig katawo, tungod sa inyong pamilya, kapamilya, no? Naagi ta og inani nga pagsulay, no? Sama sa life diri ni Paul no sa Acts chapter 27, no. Una-una prisoner si Paul diri sa story, no. So wala siya choice kundi mo sunod, no. Kung asa siya dagon kay pinariso man siya, no. So kung pasabot unsa man ang matabo, no, sa pagbiyahe nila, wala siya, dili siya makaingon nga dili, no. Dili siya mag-ingon nga ay dili ko, dili lang ko, no? So, wala siya choice. Na pero sa ato, may mga choices kita sa ato ang kinabuhi. Pero tungod na dili nato yun mapunggan no nga sa ato ang mga kinabuhi. Tungod sa mga kay we are interconnected man sa kada usa. No, konektado ang kada usa. So kung naay problema ang isa, dahin yun no, sa ato ang mga kinabuhi. No, although dili man ta directly, pero labi na pag naa sa immediate family lang. So, apektado yun ta sa gusto nato o sa dili. No, so kung naay mga pagsulay or mga
bagyo no ang uban nga masalita unsa atong ginabuhat no unsa ato ang mga reaksyon unsa man unsa kadalasan ba ang ginabuhat nato nagatudlo ta tandaan nato pag nagtudlo ta apat daw ang nagabalik sa ato no isa lang iya pero apat ay nagabalik sa ato tudlo no kadalasan no ang ato ang reaction is to blame others no nga kay tungod man sa imuha no wala ka na ginanin nana no dili ka mo agi niini na tagsulay no kung natumpan ra ka dili pero kay ang atong kinabuhi interconnected so dili gyud nato malikayan na maagian no maging parte ta sa pagsulay sa kada usa no so dali no sa libro sa Acts no chapter 27 no makita nato dali no nga si Paul no wala siya na tanong o laing buot no wala siya ni karoon o kanang alibot-bot towards sa tong captain no nga kay kaning captain na ni no kung sa taas pa na mga verses basahin nato ni siya ang full chapter niya no nag-ingon siya dito no nga dili ta moadto sa Creta no kay usog ang unos no nga atong atubangon pero wala siya gi paminawan no so nagpadayon sila nga misulong padulong o Creta no so sa naitabo, no, mao no sa verse 21, nabasa nato, no, tapos pipila ka adlaw nga ang mga tao walay kaon, mitindog si Pablo, no, so, naiagi na ni sila, pipila ka days, no, nga naa sila dito nag-stay, human nga, na agyan sila o bagyo, no, so, mga higala, kung namati pa lang unta kamo kanako o wala, mulawin ikan sa Creta, dili unta kita maniagom niining tanang kadaon o kapildihan no so sa verse 21 no giingnan ni Pablo ang katong mga tao niya nga kauban no pero si Pablo wala siya nag-ingon nga wala siya nagsisi sa ilaha no ang iya lang giano is kung naminaw lang mo no so naapag sa mga instances yun no, nabasli kung sa nato kapugong no, kadili na dira, dili ining buhata ang hindi kay sila mang yun hapon ang basulod. No, so basli kung sa painom ka pastor sa imo nga, dili lang yung maguyab-uyab. No, so basli kung sa pakaingon nga dili na maayo kay magkabuban no sa imuha, kay gusto mong gindi mo. No, so usahay dito, ang last na decision, ikaw ra po ihapon. No? So si Pablo, nag-ingon lang siya dire sa ilahan na kung naminaw lang mo. Pero, wala niya, sila giblame na giaway niya kanina mga tao. No? So, makita nato din nga si Pablo, no, wala siya nagtanong o dili maayo kanila bilang dito sa captain, no? Siya, nagpasaylo siya dito sa tao nga responsible sa kagitabo, no? So, usahay, no? Kaso tungod sa atong mga pagbasol sa atong isip katao, kay tungod diagi ta inyaning nga sitwasyon, no? Kung dili ta makapasaylo igsuon, no, tubuan din ka o kalibot dira sa imong kasing-kasing. No, dili ka suko sa iyaha, pero wala man mo siya gipasaylo. No, so along the way, you will never know na ay bitterness sa atuan na kasing-kasing. No, so very important no nga kung naatubang ta ni ani nga circumstansya no tungod sa ubang tao, no atong pasayloon kung kinsa man ang responsible ani na circumstansya. No, kay dili po sa panahon, malay mo, ikaw po to, rason usahay na may tabo na eh. So, kung dili ka, kumbaga, may kasabihan kaya tanong, no, do unto others what others do unto you. No, so, kung dili sa tanang panahon po, natama ta. So, very important po na sa ato, abi ng mga Kristohanon, makita na kita magpasayloon diha sa atong isip ka tao. No? Ikaduha, no? Basahan nato sa verse 22.
Ingon niya dali apan karon maghangyo ako kaninyo nga dili kamo mahadlok kay wala usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. No, so si Paul nag-encourage siya dito sa iyang mga kauban. No, importante sa tunga sa mga pagsulay nato ang atong pagtuo dili pud mapildi. No, ang atong pagtuo kinahanglan mo paibabaw. No, naana gani ka sa unos, no, magpadaog pa ka sa imong kahadlok. No, so dapat na mangibabaw ang atoan na pagtuo diha sa atoang Ginoo. No, so tandaan nato no ang kaaway ang iyahang gina-after is ang atoang pagtuo nga mapildi. No, so dali gi-encourage ni Paul, basahan na ito usap, no? Apan karon nagangyo ko ninyo mga dili kamo mahadlok kay wala usa kaninyo nga mamatay. Ang barko lamang ang mapildi. No, so kung unsa man katong dili nato isipon kung unsa ang nawala. Isipon nato kung unsa ang anaa. No, so don't let the storm sink your faith. No, ikaduha. No, let us not tugutan no sa atong kinabuhi na kaning mga ulos sa atong kinabuhi no magpildi sa atong mga pagtuo. No, so then no ingon niya our faith is meant to be anchor, keeping us steady even when our circumstances changes. No, so dapat ang ato sa mga panahon ngayon ang ato ang pagtuo ang atong anchor. No, sa dili tama shaken, no? But we will remain steady. No, ikatulo, no, sa atong mga pagsulay or sa unos sa atong kinabuhi, dili pasabot nga absent ang Ginoo. No? So, dili no sa verse 23 to 24, ingon niya, kay kagabi ang Dios nga maoy na nag-iya kanako o maoy akong gisimba, nagpadalag anghel nga mingon kanako, Pablo, ayaw kahadlok. Kinahanglan mo atubang ka sa emperador o ang Dios sa iyang maayo muluwas kaninyong tanan tungod kanimo. No, so kung pasabot sa atong mga pagsulay, dili di ay absent si Lord. Naa ang Ginoo naguban kanato. Di ba promise na that He will never leave us nor forsake us. So dili panlalim, no? Although naa ang Ginoo, pero si Pablo ang katong mga kauban niya, niagi gyapon sila sa unos. So kung pasabot, walay shortcut kay Lord. Agian nato kami nga mga unos no sa atoang kinabuhi, no? So usahay ninyo ang atong pagtuo po no kaning mga unos or kaning storm no atong ginatubang, no? Delay siya, no? Delay usahay pero ato ang tandaan that God is always with us. No, so ang una, forgive those who are responsible sa atong mga pagsulay ni Aldian. Ikadua, don't let the storm sink your faith. Ikatulo, storms don't mean God is absent. No, so kauban din nato ang Ginoo. No, ikaupat, not everything God is involved in automatically ends in a miracle. No, so dili daw tanan no nga mga kanina mga butang no nga gi-involve sa Ginoo nag-undang na og milagro. No, sa verse 26 ingon niya, apan idagsa kita ngadto sa laing pulo. Ini ang emphasize sa diri nga ang Ginoo naa siya intervention sa ato ang mga circumstances. No, naay kumbaga ang Ginoo gahulat lang siya pero magpakita siya sa iyahang nga milagro sa atong mga tawanin sa atong mga pagsulay no nga ginaagian. So na-experience ba nato nga dili nato damha nga mao niya buhaton ni Lord sa aning circumstance.
no laning ato ang problema nga ginaagian, no so or na ay gigamit na tao dili nimo gidahom nga gamiton ni Lord para inana nga butang, no so ang Ginoo no naa siya no nga mag-intervene no supernaturally, no wala gyud nato giisip na gibuhaton sa Ginoo sa ato anang buhaton niya para way out nato, no ikalima, don't lose our spiritual appetite, no or you could face worse, no so dili daw nato walaon ang ato ang spiritual appetite, no sa 34-35 verse 34-35 basahan nato diri. Busa, naghangyo ako kaninyo, pagkaon aron kamo mubastog kay walay mawala bisan usa ka buhok sa inyong ulo. Wow. No? So basin naa sila dito, no? Di secure sila ni Pablo na kinahanglan di ay na mo kaon ta sa pagkaon, no? Kani physical food and spiritual food ang ginamit nato diri, no? Physical food kay naa sila kani nga lugar, no? Ug sa ilahang pagkaon no kay kinahanglan nila mag-regain of strength, no? Kay 14 days na sila diri, no, nagstay nga wala sila kaon. Although naay sila dala nga pagkaon, no, na save nila, pero wala nila gihilabtan, no? So mao na si Paul na encourage sa ila nga mo kaon sila, no? So kinahanglan pod ka nato, no, sa ato ang mga kinabuhi, no, nga usa kay tandaan nato church na ang atong battle is not in physical but in spiritual, no, in principalities, no, principalities of the air, no. So mao na siya nga kinahanglan unsa man ang pagkaon nato nga pwede nato idepensa, that is the word of God, no. So kinahanglan na mga taon tagyod sa pulong sa Ginoo sa atong mga kinabuhi, no? Dili nato tunghutan no nga tawag ni kanang i-deprive nato no ato ang kalag sa pagkaon sa Ginoo kay kuabot ang pagsulay unsa ang imo na idepensa. No, so mga importante nga, we are kanang knowledgeable or we are kanang kanang familiar ta no diya sa pulong sa Ginoo. No, so God can help you to the shore, but if you don't eat, you'll die. No, tinuod yun. No, kinahanglan ato na mukaon yun no sa pulong sa Ginoo, no? So, ikaunom, hold on to what's left, not what you lost. No? So, tanda na to, no, dali sa 43-44, ngunyan dali. Ang uban, di pa Apan ang kapitan, sa kasundaluhan, buot muluwas ng Pablo, busa gisanta niya sila. Unya ang tanan nga makalangoy iyang gipauna pag-ambak o gipalangoy ngadto sa baybayon o ang uban gipasulod niya nga mag-abay sa mga tabla sa bisan unsang mubang bahin sa barko. Sa ingon niini nakaabot kaming tanan sa baybayon. No, so mauna siya nga. So nawala na ilang barko. No, so kinahanglan ba nila meditate nga nawala na ilang barko. No, usahay kailangan ba nato mag-meditate sa mga butang na nawala na sa ato ang kinabuhi? No, kay dili mauna ang gusto sa Ginoo. No, but kinahanglan mo hold on na kung unsa ang nabili. Unsa pa ang naa sila ilahang kinabuhi. No, naapa ang pamaagi nga ginahatag sa ila. Nganong ipakaon sila? No, kinahanglan nilang gusto. No, para padulong dito sa shore. No, so, dili no kinahanglan no usahay ang atong mindset na magpabilit na kung saan ginameditate nato ang problema kaysa sa solusyon. Tinuod ba? Sige daw, church, pag mo istorya ka o istorya ta sa atong isip ka tao, unsa ba ang
una na ito gina-emphasize, di ba, ang dako sa problema? Kaysa sa gibuhat na sa Lord to solve ka siya nga problem. No? So, mauna siya na importante na tandaan nato, hindi na magpabilit nga atong i-meditate kung unsa ang nawala, no, kanato, or unsa ang mga butang reason nga nung naakadira, no, but unsa i-hold on nato kung unsa ang nagapabilin kanato, no. So 7, if God doesn't part the sea, He'll give you strength to swim. No, so sama sa ilahan, no nga, tungod kay gipakaon sila, no, gi-encourage sila ni Pablo nga mga no, so dili man gitunga sa northern dagat, sama sila itabo sa ilang Moses na time. Pero gitagaan sila o kusog sa Ginoo or way out sa Ginoo nga sila mo tabo padulong sa shore, no. So it's important to remember that sometimes God strengthens us to endure rather than removing the storm, no. Bisa usahay ginatagaan ka sa Ginoo o kusog i-endure kay walay shortcut diha sa tubangan sa Ginoo, no. Atong i-endure kay ikaw ug ako sa gusto nato og dili moagi gyud ta og uno sa atong kinabuhi. Ato ama ng desisyon or decision man na sa ubang tao or sa atong pamilya, no. We will really face kanay mga pagsulay sa ato ang kinabuhi, no. If you're in the storm, remember God has never left you and promises do not forsake you, no. Tandaan nato nga ang naagyon mga promesa ang Ginoo nga muhatag pagdasig kanimo og kanako sa tunga sa mga pagsulay. So nganong makasmile lang ka sa tunga sa pagsulay? Kay no kauban nato ang Ginoo. Ikaduha, naatay ginamunitan nga promesa ikan sa Ginoo. No, God will give us the courage to overcome, to endure kani nga pagsulay or sa maning mga struggle nga naa ikaw ug ako. No, stand strong in your strength and if you have to swim. No, so kinahanglan maging stand firm kita dira sa tubangan sa Ginoo. No, so basahon ako no katong balik ko na ako basa no, sa Acts 27:25. Ingon niya din sa English version. Ingon niya, therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. No? So, kani siya ang iingon ni Pablo sa mga tao. No? Sa 27:23-24, ingon niya, for there stood by me this night an angel of God to whom I belong and whom I serve, saying, do not be afraid, Paul, you must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who will sail with you. No, so i-confirm na ay confirmation ang Ginoo. No, so and sa verse 22, and now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. No, so tandaan nato no nga ang kaning mga usahay no ato ang huna-huna no parehas sa mga kauban ni Pablo nga ay wala na tong barko, wala na kami gani pag-asa no kada so usahay atong mind no ang mga butang nga nawala no. So kinahanglan remind tandaan nato no nga tandaan nato church na ato ang una-una kung unsa ang nabilin, unsa ang naa, unsa ang gusto ni Lord nga strengthen sa imo ug sa ako no. So kani siya no nga mga remind karong gabi una no nga sa tunga sa ato mga pagsulay dili gyud ikaw ug ako bayaan sa Ginoo no. So when we are caught in the storm because of others, no, church, always remember to forgive. O dili nato tamnan no ang
suko nor aligot-got kana nga tao. Kahit minsan man ang pilde, ikaw o ako kung magpabilis na nga dili mga pasayloon ka sa ilaha. No, so kami siya nang mag-remind sa Lord ka nato through the life of Paul. No, there is sa Acts chapter 27. No, so kung basahin mo sa libro, dili na chapter, no, kini ang pag-travel ni Paul, no, pag-travel ni Paul padulong og Roma, no, so para maatubang siya kay Cesar, no, so usahay ang mga dalan nato nga ginaagi ang church, dili siya kanang dili siya smooth sailing, no, but kanang rough road siya, or naagwid ka na parehas ani nga naay unos, pero the word of the Lord remind us to this evening, no, nga take heart, no, God is with us, no, God will give us way out kani nga mga pagsulay, no. So kani ang mga pahinumdom sa ato karon nga gabi una, no. So if we are naatay mga madungag or fresh revelation pa, no, nga yatong sangyaw, no, please, no, stand, or please feel free, no, to stand and share this sa ato sa Bible group, no. So since it is our Bible study karon na gabi una, no, so dalaygon ang Ginoo sa iyahan na pulo. Amen. Amen. Praise God, no. Glory to God, no, sa pulong sa Ginoo no pinagi kay Mr. Lee, no. Isa sa mga ni absorb ko sa kung ano siya word today. Ato lang yung praise ka to. Do not lose your spiritual appetite, no. Kanang kini mabuhat to ang spiritual appetite is mo ni siya isa ka pinaka-importante dyan sa to kinabuhi na always na to digest, no. Ang kanang ganing mga butang, no, nga maka-active sa tuwa, nga maka-encourage sa tuwa no diha sa ato pag-alagad sa Ginoo. Kaya once magud na mawala na ni sama gud sa kanang, for example, pag sa food, no, nga kanang physical food, di ba pag isa ka tao naanad ka o ganing kaon ka morning, lunch and dinner, tapos nag-decide ka nga mag-diet ko, no, mag-lose weight ka, so na kay mga certain nga meals ni mo nga imuhan ang ginalikaya, tapos pag years na nimo na siya ginhimo or kanon na nimo siya ginahimo, maanad na ka makana nga food is wala na nimo gina-intake, no, kay always naman nimo siya ginahimo or part na siya sa imuhang routine. So every time nga hintay ka ulo nimo siya nga food or kanang hintay mo anad ka lima breakfast sa pila kayo, tapos ikaw kag sa daily o breakfast, di ba yung tummy or yung yan, kaya murag paglain, no, kaya naanad naman ka. Same as sa ako spiritual na kinabuhi, no. Kanang, if ka nagaling naanad na ta, wala ka nagalong doon sa Holy Spirit, wala ka nagalong sa Word of God, muna pinakadelikado. Muna, let's be ka nagaling minded sa iyong anang area, no. Kanang, especially sa mga kabataan, sa matag-usap, no, kanang dili na to anaro na itong kagalingon sa dili pag-ampo, sa dili pagbasa og Bible, no, kay once na naanad na siya nga naging routine na to nga, like for example sa isang awit na dili ta ampo nya pagkasunod na day na po, once na maanad magud ang ato ang lawas, maanad ta mura ka nang mahimo na lang siya nga mura ka nang kanang tawag na siya ang kanunay ang ato ang spiritual nga panis mo na yung galing nga mag-week, no, nga kanang hindi na ta maglong sa pulong sa Ginoo, hindi na ta maglong sa kanang pag-ampo, sa pag-worship, sa atong devotion mo na importante yung kanunay nga naali lang ato ang spiritual food nga kanang galing always ta uhaw, no, always ta gutom, no, diha sa pulong sa Ginoo. And sama sa remind sa ni Sister Lily po, no, nga katong galing na when it comes sa handling our problems is tama jud, no, most of the time, no, mostly sa mga situations pag naadol ang problem, mas na ma-worry ta, mas ka na ginatubang na to or mas ginadidid na to ang isa ka problema rather sa magunaw na tamo sa ang solusyon. Usahay nakalimtan na to ay anak man di ay mo sa Ginoo, no. We have authority, God give us the key, God give us the authority, no, kay anak man ta sa Ginoo.
So dili jud ta niya pasagdan. Mga kanang mag-atubang sa ilang anak nga mga pagsulay. Muna usahay lang jud no ang kanang kulang sa ato is kanang i-claim nato. No kanang naana sa to ang pulong ni Lord, ginawit na ni Lord sa ato, ginapakita na niya sa ato ang iyang mga promises, ginapakita na niya sa ato ang sa authority. Sometimes dili na ito makita is because we are blinded no, sa kanang mga problema, we are blinded sa mga kanang ginatubang nato na mga battles. And reminded lang po sa ako ang karon pa kanang samantag daw na ito ang ginatubang, lahi man ta nga mga pagsulay, lahi man ta nga mga circumstances. Pero isa lang jud no ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi nga na siya nga mga pagsulay is pag-ubad ang daliya. That is the promise of God. Na sa mga trials na itong pag-atubangan, wala man nagingon si Lord na nga once nga mag-accept na siya sa our personal Savior, wala nagingon ng Ginoo nga wala tayo mga pag-atubangan na pagsulay. No, but ang sa atin Lord, sa mga trials na itong pag-atubangon, na siya kanunay na mag-auban sa tuwa. Mo nang everything no nga kanang ato ang agihan, mga problema di siya come to pass. So dili jud na siya mo stay pila ka years, dili siya mo stay pila ka generation. Pagtanan nato ginatubang na siya come to pass. So ang Ginoo jud kanunay ang magapakita sa ato a way out no sa anak nga mga problema. Mo nang dili ta magkuan kana gani murag wala na ugmaon, wala na ugmang kanang udot na lang jud ba magpakuan na lang ta, kana ma-depress na lang ta. No, ngayon, dili ba excuse no ang mga Christian sa depression? Ibang Christian, isang Christian na ma-depress. That's because nakalimutan sila na ang Ginoo is naadiha sa iya mo nang napusay makabati ka og na ma-stress, ma-anxiety is because grabe ang imuha nga nagaling focus to diha sa trials imong ginatubang and dili na tutugutan si Satan jud nga mag-affiliate sa atong kinubuhi nga mag-steal and kill and destroy sa atong spiritual life. No? So, tonight no muna siya ako ang ma-share. Amen. So, dalay ko na pulong sa Ginoo na yung ipadayag sa masal ko sa kanaso. And kaya ka na-remember na ko katong song na Kalu Make Away ba. So kita na ko ang lyrics niya ba. Kanang dito ka related kayo sa kanang word tonight. So ingon diri God, dili na ko mag-sing kay Golden Boy kay ako sino. So matawa na ako no. So God will make a way where there seems to be no way. He works in a ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Then katong next na kanang lyrics sa iyang kanta no, by a roadway in the wilderness, He will lead me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. So, nindot kayo ba ang lyrics sa kanta? So, ang gagawin ko dito sa kikukuha na kung anong related kayo ang kanta na God will make a way. So, tinuod yun no na and every storm no naaman tayo kadaylahi ng mga bagyo na ginatubang sa atong mga kinabuhi. But ang atong pagtuo must be anchored diha sa Ginoo. And I remember na ako katong one time katong preaching ni Pastora Cynthia katong ato ang faith no kanang sa maka-active ang atong faith pinaagi sa pulong sa Ginoo kay in the book of Hebrews chapter 4 verse 12 no ingon dito the word of God is alive and active sa atong mga kinabuhi and it can penetrate in our soul and spirit. So sa last dito na verse ingon dito He guides our thoughts and our hearts. So tinuod na mag-aabay ta diha sa pulong sa Ginoo sa ato ana kana magaluted kanato that every time na aman tay storm na ginaatuba naatay panglipat no sa kana mga storm na ginaga kanang ginatubang nato and kanang gusto lang ko na ako i-share no kanang katong nagtanaw ko katong healing crusade ba katong last day na dito kayo mga kaisuon ang kanang topic about the principle of the sacrifices. No katong ingon dito na in the life man to ni Abraham no ni Isaac katong usahay na atay ginaatuba no na sitwasyon sa atong mga kinabuhi. But i-allow na ni Lord to test our faith. And kana daw gina-shift
no, kanang gina-turn around kita into the next level sa ato ang pagtuo diha sa Ginoo. So tinuod jud na atong mga pagsulay sa atong mga kinabuhi na kanay purpose sa atong kinabuhi. Bisan ang kanang kaisunan mo gigamit na sa Ginoo to test your faith, no, diha sa Ginoo. And above all, no, kanang gina-train kita ni Lord, no, how to handle every situation sa atong mga kinabuhi. And kanang last year pa siguro ni kanang nawali ko ni Pastora Marilyn katong about sa negative thoughts turn into positive ways ba to? Result no sa atong kinabuhi. So tinuod jud na usahay no na atay ginatubang na problema ang first yun nato na kanang reaction no sa atong kinabuhi is ma-worry dayon ta no apan ang Ginoo nag-train ka nato na kung naaman tayo mga pagsulay, no, dili nato kalimtan that God is with us. No, kay naaman ang authority sa ato that we are children of God, no, sa Ginoo. So, naa ang authority sa Ginoo ka nato and ang pagigugma sa Ginoo ka nato na dili ta masagdan sa Ginoo in times na naatay kanang ginaatubang na circumstances no sa atong mga kinabuhi. And katong about sa kanang unforgiveness no kanang naaman mga sitwasyon no na usahay maka-encounter tag mga offenses no gikan sa atong mga loved ones, gikan sa atong mga kaigsuonan, sa atong mga brothers and sisters, but the one thing lang no is kanang surrender everything to the Lord. No, dili ta angay kanang pasano na to kaning kaligod sa akong kasing-kasing kay and the end of the day kita lang magyahapon mo suffer, no? And remember na kaning sa situation na ni no can also corrupt our mind and our hearts, no? Nasugod lang na siya sa offense, but kung kana dili mo malinis later on, no, moadto na lang bitterness. No, moadto na kanang daghan na siya o kanang kwan. Kumbaga nikatag na siya, no? Or kanang virus gani na dali lang mo spread diha sa imong kinabuhi, even magkurap sa imong heart and mind. So, ang pulong sa Ginoo ka nato nag-remind ka nato that trust to the Lord lang jud, no? Kay sama dito sa ingon sa Proverbs 3, no, verse 5 and 6, no, that we will not lean on in our own understanding, but we will trust fully to the Lord with all our hearts, with all our mind, and with all our strength we have kay Lord. Sama dito sa kanta ganiha na ikaw ang kusog kanako. So, tinudyo na ang Ginoo nagahatag og kusog sa matag usa ka nato. Dili ta pasagdan sa Ginoo. So, dalay ko na Ginoo sa iyang mga pulong na iyang gipadayan. To God be all the glory. Amen. I am challenged by Pastora Sensa. In a life of a Christian, tanang paghitabo nakalaan na sa plano sa Ginoo. Dili nato makuan kanang dili nato mahibawaan nga ani dili paghitabo. Sample sa kuan kanang mga Israelites. Genesis chapter 15 verse 13 ingon na o bingon siya kang Abram sa tinuod gayon hibaluan mo nga ang imong kaliwatan dumuluong sa usa ka yuta nga dili ila kung dito sila mag-alagad kanila o sila pagasakiton sulod sa upat ka gatos ka tuig. So kanang ingon ani nga sitwasyon gani nga padayag na sa Dios nga sila mo undergo sila o mga kasakitan. Alang sa ako actually I am facing mga kanang mga kuan kanang suffering. Usay maisipan ako nga it's an self-inflicted suffering. Yeah, kanang pero
pagkuan na kanang pag-start ana convert ka ng binagay goal ba nga to glorify God. Tapos kanang sa bagay wala pa man ko nahuman ang Ginoo sa akong kinabuhi. But then kanang ako lang nang gi-entrust sa Ginoo nga aduna gyud siya mga pamaagi ba nga kanang masulbad gani o ako gituuhan na ang Ginoo naayos siya wala din siya ingon nga kanang nagabiya. Ay may nandun ko sa testimony ni Peter Sanchez na siya nga as a father bali one of the kanang obligasyon sa father protective sa family. It so happen nga dito sila sa Bible study pag-ulit nila bato nga girip ang yahang anak unya na kanang ina siya sa ilimay na padayon ka o pangalagay sa Ginoo magaling ka nakaprotect sa imong family ano nga nanagaling nga sitwasyon pero kuan ka nang wala na sila undang sa pagpangalagay unya to find out na ang iyang anak sa pagkakaroon kanang effective siya na model sa katong mga rape victim, anak ka ng mga pangganin. So, na mga instances nga, i-allow ni God na mahitabo na niya, ako hatagag pagtagad ang Romans 8:28 nga all things work together for good to they who love the Lord for they who are called according to His purpose. So, ano na yung mga kapiliwang niyo sa atong mga kinabuhi, mga kanang dili na itong mga bandamahan na asablaw nga ano niya ito i-undergo for the future kanang makamit ganito sa Ginoo in the area of counseling. So, muna din ha it's different na you will experience kaysa ka na makadungog na gani ka iba talaga. So, muna din na I give glory to God for everything. I believe God will continue to mold me. Every one of us, we are in the process of growth as we will continue to abide in the Lord. Kaya naman, hindi na kapaliban sa space of kanang spiritual growth. Depende na sa ato ang kanang relasyon niya sa Ginoo. Muna din nga mayon ka nga kanang pagsulay ng anak. But then kanang God will allow sometimes yung mga instances na kanang dili na to damhon ba nga yun ano dahil mga kasakitan at tumaan dito. But then I praise God because He is really so good. Kanang dili kita yun nga kanang pabayaan taniya. So muna natin yung luluman ka na the Lord is my shepherd. I shall not want. So, kanang praise God for He is really so good. Ano na yun siya yung mga pinuha. Ano na yun siya mga plano sa matag-usapan nato. Kanang God is looking forward for how we will respond for every suffering, every trials, every temptation. Nga naman, tungod kay, gusto niya makita nga itong kinabuhi ba nga, ang atong heart, dali may nilay siya kabuot ko. Because we are just like gold, gabi, iyatang refine ba? We are, sometimes we'll be in fiery trials, but then, it will come out kanang masidlak nga kanang mulawang sa iyang atubangan. So the important thing is that we just abide in the presence of the Lord, serving Him. Praise God for everything. Amen. Tinuod yun nga importante nga makita yun nato. Dito sa una pa lang yun, forgiveness yun.
mo strike yun as we forgive those who trespass against us. Basta dili nato kanang ibasulo na lang nato ang usa ka tawo ba, pero maugali na giingon nga in everything give thanks kay nga naman according to His purpose na adyod ang plano sa Ginoo matuman yun sa atong kinabuhi sa as it process us mauna kayo nato nga naay mga kasakitan apan as we eat mao tugingon ni Pablo nga kaon ka mo kay nga naman naa sila pag-atubangon nga ulangoy para makaabot sila dito sa isla. So, ingana usab kita sa panahon nga naanta sa kanang circumstances na ginaatubang nga ingon nato nga murag dili na ta makalimbawas, but ang promise sa Ginoo nga dili niya kita biyaan o pasagdan diya sa Corinthians ingon nga He will make a way nga maka-escape kita. So, ang kaning pulong nga makahatag ka nato og kanang strength paglaom kung kanunay ta mukaon. Mauna kung mukaon tag spiritual, kung mukaon tag physical, kinahanglan mukaon usab tag spiritual para nga mahimong balanse. Kay makita nato nga tuod man nga kanang wala sila kaon sa pila ka adlaw, pero makita nato nga God will make a way usab nga God will provide everything. So dili kita niya pasagdan kay He is always with us. He is our Jehovah Shammah. That He is always with us. He is the same yesterday, today, and forever. So, mauna nga ang pagsalig nato diya sa Ginoo magpabilin. Kung wala kay pulong, lost hope yun ta. Pero kung naa ang pulong, tuod man nga nangalangoy sa last week man yata itong nga gingon nga dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Tungod kay ang Diyos kauban nato. So, always trust in the Lord and lean not on your own understanding. Dili nato ilikay nga o escape sa labaw na ko ang atong mga minahal sa kinabuhi ang mga kanang mabiktim, halimbawa mawala o niya lisod kayo maka-move on, pero ang acceptance manggod diha ang pinaka kanang murag ugat nga maka-move on ta. Without acceptance kung diha ka ta sa binayan nga ay ani daga kapag ikalang pasulong mahimo jud nga kanang ang atong kinabuhi is kanang dili jud nag siyempre yun, sama sa barko misakyan nila po. So, mauna nga kinahanglan nga magasalit yun ta sa atong Ginoo nga siya yun ang paglaon nato. Dili maumitaw nga nabanhaw siya aron nga ang atong paglaon dili mahimong beauty, dili mahimong walay pulos kung dili makapadayon kita. Tuod man na atay ginaatubang but God will give us kanang strength, will give us, provide all our needs, He will heal us. Muangilan na. Kanang mga pagsulay, muangilan yun na. So, dili ta mag-focus dito sa mga pagsulay, kung dili looking unto Jesus, the author and finisher of faith. So, praise God. Salamat sa manindog kitang tanan o mag-ampo kita sa pulong na atong nadungog. Hallelujah. Amahan nga ng himnon, ani kami nga nagapasalamat. Tuod ikaw, Ginoo, imong ginatugod ang mga pagkitabo sa among mga kinabuhi. Aron kami kinaugan makaamgo. Nga dili kami ang tag-iya sa among kinabuhi. Dili kami kinaugan makasalig sa among kaugalingon. Lord, salamat Ginoo sa among mga ginaatubang nga mga circumstances nga diin mapaligon ang among mga pagtuon nga kanimo. Lord, salamat nga ikaw mag-bless bisan pa sa among teacher karon Ginoo God nga diin Ginoo Lord ikaw ang magagamit kaniya sa mga pinasahi nga mga pamaagi. Thank you O God for the Holy Spirit nga ikaw ang magasilyo sa mga pulong nga among nadunggan karon aron kami Ginoo God magapadayon sa pagpangalagad Ginoo God. Lord, na may mga pagsulay apan dili ka na ang makapakdam, dili ka na ang makadaot kanamo nga muundang kami kung dili magapadayon Ginoo God. Lord,
We commit everything diha kanimo, bisan pa ang among mga ginadala. Sa tag sa namo kang kinabuhi, ikaw Ginoo ang Dios nga mag-aayo niini. Emotional man Ginoo God, mental man Ginoo God, physical man Ginoo, above all spiritual Lord. Forgive us from all our trespasses. Salamat Ginoo Lord, wala ang Espiritu nga ikaw ang Dios nga magasilyo ni ining mga pulong nga among nadunggan karon aron kami makapadayon gayon Ginoo sa pagpangalagan. Dinigdanan ako pinatugyan o pasalamatan diha sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So mga atong kita sa atong mga tithes and offering, o atong itaas sa atong mga halal diha sa atong huwit na Dios, o kini atong pag-aampuan. Hallelujah. Our most precious Heavenly Father, Lord, salamat Ginoo na ikaw Ginoong Jesus ang ang faith provider Ginoo sa among mga kinabuhi. That truly indeed, Father God, you are Jehovah Jireh, Father God, that your provision shall be seen, Ginoo, in all areas sa among kinabuhi, O Lord. Lord, ikaw nakakita Ginoo sa tanamong mga panginahanglan, Father God. O salamat, Lord, na kanino imong i-provide ka namo according to your riches in glory in the name of Jesus Christ. And Lord, this evening, Father God, anaan mo imong pangalakan o Diyos na naaloy ng kalipay upang matinumanong Ginoo na magabalik sa ilang maikapulo o ilang mga hala diha kanimo o Diyos. Lord, ikaw Ginoo magatawa halin mga monetary offering na ko Ginoo o kanimo Diyos, imong panalaginan Ginoo for expansion of your territory and your kingdom, Father God. And Lord, salamat Ginoo sa mga kamot Ginoo na naaloy ng kalipay o maninumanon Ginoo, hallelujah, o mahinatagod diha kanimo o Lord sa imong ginharian o Diyos. Ikaw magabalik o siksik, liglig at umaapaw na panalangin diha sa ilang kinabuhi. O kaning tanan Ginoo, among ginagpasalamatan diha kanimo kay ikaw o Diyos ang tuburan sa pananamong mga pangnahanglan, Father God. O among ginabalik Ginoo ang lumog o ang himaya o ang akong pagpasalamat alang lamang diha kanimo in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen and amen.
kita ang atong ulitan ang imo ang imaya. Anaang kanunay bisan pas anaang nga nagaatubang kami sa mga pagsulay Ginoong God. Lord, wala kay kami piya unang pasagay ka namo. Salamat Ginoo Lord sa imong grasya. Salamat Ginoo Lord nga ikaw ang dalan Ginoo God, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Salamat niining tanan Ginoo Lord God, bisan pa sa pagtapos nga madaugon ang among pagtulunan Ginoo karon. Ikaw Ginoo ang Dios nga mga padayon nga mga silyo Ginoo God. Lord, bisan pa sa among pagpamauli Ginoo God, bala ang Espiritu, ikaw ang Dios nga mag-uban. Tabuli kami sa imong hamiling dugo. Bisan pa ang imong mga pulong magaingon. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Ug ang tanan magaingon o Amen and Amen. Maayong gabi.